Magandang araw po, si Dr. Willie Ong po ito. Ngayong araw, pag-usapan ko ang dalawang napakahalagang topics. Ito yung high blood at diabetes. Napakaraming Pilipino po may high blood at diabetes. Kahit bata, kahit matanda, pwede magkaroon ng ganitong sakit. Nagbabago kasi yung mga lifestyle natin. Kaya dapat po mag-iingat tayo kasi ang komplikasyon nito ay pwedeng stroke or atake sa puso. Tingnan natin. Ito po yung blood pressure level. Ang normal na blood pressure po dapat po ay 120/80 or mas mababa pa. Ibig sabihin, relax yung katawan, hindi nahihirapan yung mga ugat, yung puso natin. Kung lampas sa 120/80, palagay natin umabot sa 140/90 o mas mataas pa sa 140/90, mataas na po yan. Ibig sabihin, nahihirapan na yung puso, pwede magkaroon ng problema. Pwede rin kumapal yung puso. Paano po kinukuha itong blood pressure? Meron din nagtatanong. Simple lang po. Ganito po yan. May isang blood pressure apparatus. Ganito po. Binabalot lang yan sa kamay. Tapos sinusukat ng doktor. Makikita dito kung anong level yung lalabas. Paglampas po sa 140/90, ibig sabihin mataas po to. At pag nakuha to 2 beses, malamang high blood po kayo, kailangan nyo na magbago ng lifestyle at malamang iinom po ng gamot para sa high blood. 1 sa 4 na Pilipino ay may high blood, 25%. So napakarami. Around 20 million na Pilipino ay may high blood. Isang paraan para bumaba yung blood pressure ay magpapapayat. Kung bababa po tayo ng 10 pounds, kung overweight tayo, magpapapayat tayo ng 10 pounds, pwede rin bumaba yung blood pressure natin ng 10 points. So, malaking bagay yung pag-diet. Pangalawa, dapat po babawasan yung alat sa pagkain. Yung mga asin, toyo, bagoong, patis, tapos yung mahilig tayo sa mga sausawan, adobo. Bawasan na lang po yung alat. Kasi kung maraming alat sa kinakain natin, magre-retain po, mag-iipon ng tubig sa katawan natin, lalong tataas yung blood pressure. Pangalawa po, napakahalaga yung blood sugar natin. Kung mataas po ang blood sugar, ibig sabihin meron tayong diabetes. Ang diabetes, delikado din po to para tong high blood. Ang pag-check ng blood sugar, meron pong ganito, blood sugar testing. Lalabas yung numero, may karayom, kukuha ng konting dugo, makikita dito kung normal or abnormal yung blood sugar po ninyo. Dapat po ay less than 100 ang iyong blood sugar pag hindi pa kumakain. Pag fasting blood sugar nyo, hindi pa kayo kumakain, tapos nagpa-check kayo, kung lampas 126, ibig sabihin po may diabetes na kayo, ibig sabihin may problema sa pancreas, sa lapay, at kailangan na mag-ingat, either magda-diet or iinom rin ng gamot. Mag-ingat po sa diabetes at high blood, hindi po biro-biro itong mga sakit na to. Okay, dito naman para sa diabetes, syempre iwas tayo sa matatamis na pagkain, mga soft drinks, ice cream, sobra daming kanin, iingatan natin yan. At syempre, yung mga pagkain na matataba, iiwasan din natin. So, itong dalawang sakit, napakahalaga po, high blood and diabetes. Sana po ma-check ninyo kung meron kayo nito. Kahit bata pa, lalo na kung may edad na more than 40, more than 60, kailangan po magpapacheck tayo. At kung mataas po to, huwag matakot, kumonsulta sa doktor. Meron ng mga generic medicines na mura lang. Pag uiinom po kayo ng gamot sa high blood, sa diabetes, makokontrol natin to. Siguradong hahaba yung buhay ng 10 years doon sa iyong life expectancy. Okay, so pwede maging normal ang iyong buhay. Good luck po.